Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte, pumalag sa panibagong impeachment na isinumiti ng Makabayan Bloc. Welcome back to Kaakibat TV. Bago nga matapos ang January 2026, ay nagpunta sina Attorney Andre De Jesus at ang Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jeitnisay at ang Makabayan Bloc sa opisina ng Secretary General ng Kamara upang formal na maghain ng kunyari at walang sustansya ng murumurong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa unang pagpupulong pa lang sa Kongreso ay punong-puno na ng drama na kunyaring ipinaglaban ni Congressman Abante ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. na kunyaring nag-walk out pa sa Kamara na pinagtawanan lang ng mga kasamang kongresista. I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both. What Congressman Chua has raised a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here. Every member of this House has the right to question. Whatever the question might be, Madam Chair. Therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number two, I also object on the argument raised by Congressman Rodriguez. And number three, Madam Chair, nakita ko po dito, in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Sapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Kung taxpayers yan, dapat mag-submit ng document yan dito na sila ay taxpayers. If indeed wala, therefore, insufficient ang form na pinapaliwanag dito. And therefore, Madam Chair, I object. The chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, the meeting is suspended.
At sa kasunod nga na sesyon sa Kongreso ay idineklara ng House Justice Committee na insufficient at substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. nang ibig sabihin ay absuelto na ang Pangulo sa kaduda-duda na at walang kwenta na isinampang kaso. Insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ayon sa House Justice Committee. Ang sunod na hakbang ng komite at kung maituturing na nga bang patay na ang dalawang reklamo sa report ni Tina Panganiban Perez. Declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na inihain ni Attorney Andre De Jesus. 42 kasi ang bumoto pabor sa mosyon para rito, habang isa lang ang tumutol ang nag-endorso sa reklamo na si Representative Jet Nisay. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Insufficient in substance din daw ang reklamong inihain ng grupo ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa. 39 ang tumutol na sufficient in substance ito. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang. It must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Ayon sa ilang miyembro ng komite, hindi na ipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Sa Maza et al. Complaint, 3 alegasyon ang nakasaad na nakaangkla sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Dito idinawit ang Pangulo sa sistema ng allocables at non-allocables sa DPWH budget na nagresulta umano sa flood control scandal. Pag-release ng bilyong-bilyong pisong unprogrammed appropriations at budget insertions na hindi bababa sa 100 billion pesos. There is no allegation or statement showing any administrative order, memo, executive order, or any directive executed by the President himself. Masasabi bang patay na ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, babalangkasin pa ng komite ang report sa sufficiency in form at insufficiency in substance ng dalawang reklamo laban sa Pangulo. Sunod, pagbobotohan ng komite ang report at isusumite sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng kongresista. Pero para sa naghain ng ikalawang reklamo, pati na nag-endorso nito, pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense ayon sa Malacanang. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints. Matapos
Matapos nga lumabas ang desisyon ng House Justice Committee na kung saan absuelto na sa kaso ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi agad pinatagal ng Makabayan Block na kung saan naghain agad ng impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte na kung saan sabay-sabay na isinigaw ng Makabayan Block ang impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Lahat ng sangkot! Dapat manood! Ng sangkot! Dapat manood! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Ngunit hindi nga nagpatinag si BP Sara Duterte na kung saan naglabas ng video kahapon Pebrero 7 at sinabi nito na hindi raw bago ang paratang ng akbayan at pag-endorso sa impeachment complaint laban sa kanya. Naiginit nga ni BP Sara Duterte na ito ay isang hakbang dahil hindi na maipaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anyay patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Sa patuloy nga ng mensahe ni BP Sara Duterte ay diretsahang sinabi nito na walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumiti ng impeachment complaint na ilang ulit nang hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno na si Senator Risa Hontiveros ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo na isang malinaw at indikasyon na pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata
ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!